Alhamdulillah, alam natin na may isang lecturer na tanyag na doktor doon sa Kuwait. Ang pangalan si Dr. Tariq Suedan. Siya nagturo sa amin ng The Art of Delivery, Effective Delivery. So sabi niya, dalawang bagay na napakahirap mag-deliver. Dalawang sitwasyon napakahirap mag-deliver. Unang-una, yung mga audience participant gutom. Kasi kahit nag-ano kaganda yung pananalita mo pag gutom yung karamihan. So inisip nila itong ano kayang putahe mamaya yung kakainin nila. Parang hindi nakakapokus yung iba. Pangalawa, sa panahon ng pagkain, so kalimitan, mahirap din mag-deliver sa panahon ng kumakain yung tao. Pero ngayon sisikapin natin dahil sa may kasabihan ang samahat wali ng Bangsamoro, si Sheikh Khalifa Nando. Noong i-open natin ang programa ng Ramadan and Quran in the Bangsamoro, diyan sa may complex. So ang sabi niya, nararapat sa atin na magpasalamat si Allah dahil sa bago pa lang itong BAM ay mayroon na tayong development, prosperity, and welfare. So mayroon na tayong mga progress. Pero sabi niya, hindi sapat. Hindi pa sapat yung naabot natin ngayon. Bagamat kailangan din natin, ang pinaka-importante ay ma-islamize natin yung mga Bangsamoro. Ito yung pinakamahalaga sa atin. Dahil aanin mo ang development pag lack of education tayo sa Islam, hindi natin alam yung mga Islamic values. Hindi naman natin madadala itong bar doon sa kabilang buhay. So kailangan ma-islamize natin ang ating mga sarili, sa ating mga pamilya, ating mga asawa, at ang mga Bangsamoro people, inshallah. So may programa tayo sa complex sa SKCC na kami ay nag-aanyaya sa inyo kung gusto nyo na makasaksi o sa programa na yan ay para sa atin lahat yan from 8 to 10. So napakaganda yung mga programa natin doon. Unang-una ay ang mga muhadara Islamiyah. Maririnig natin yung mga tanyag ng mga ulama, mga masteral, mga doktorate na mga ulama na nagbibigay kaalaman sa atin tungkol sa Ramadan, inshallah. At tungkol din sa tinatawag na moral governance. Pangalawa, may mga Quranic reading competition tayo doon. Makakarinig tayo ng Quran. Hindi lang tayo nakapokus sa mga Facebook natin, sa mga iba't ibang tinitingnan natin dyan na maaaring makakasira sa ating pag-aayon. No? Pangatlo, may Hifdul Quran tayo doon na napakaganda yung mga busis ng mga anak natin. So kung gusto natin na lalong madagdagan ang ating kaalaman, so kami ay nag-aanyaya sa inyo. Alhamdulillah, Dr. Romeo, so itong programa na ito ay sponsored by Samahat Wali, Sheikh Khalifa Nando, pero yung nag-implement yung Hayatul Ulama. So magpasalamat tayo sa Allah dahil tayo ang napili na executive director ng programa na yan. Alhamdulillah. Pangalawa ay sa concept ng Islam, ingatan lang natin dahil tayo ay nag-aayon, nagpapasting at nagnanais na magkaroon ng gantimpala mula sa Allah, ay patatawarin ni Allah ang kanyang mga naunang kasalanan. So kabilang nadudo yung ihtisaba. Ang meaning ng ihtisaba ay yung mga tao na nagpapasting na hindi halata. Ewan ko kung naiintindihan niyo ang hindi halata. So di kasipatan ba? Hindi halata na gutom. Yun ang meaning ng ihtisaba. Kasi kalimitan sa nagpapasting ay kahit yung pag-smile niya ay pinipilit lamang niya. Always nakasimangot yung kalimitan kasi nagugutom. Mas mainam ng pag-fasting tayo, always naka-smile tayo. May sadaka pa tayo.
So hindi maganda yung nakasimangot ka, hindi maganda yung hindi ka kuan ba, yung hindi ka marunong makisama, hindi maganda na hindi ka mapagsabihan. Ulis mainit ang ulo mo. Kasi kapag ganun ka, wala kang mapapala sa pag-aayono mo. Maliban lang kung ikaw ay nagugutom lamang at nauuhaw. So wala kang ganti pala sa Allah. Ang ibig sabihin yun, hindi mo matanggap-tanggap. Hindi mo matanggap-tanggap ang pag-aayono. Kasi ulis nakasimangot ka. So ang pinakamaganda rito, medyo nakasmell naman tayo. Huwag tayong magsimangot kasi para hindi natin matanggap yung Ramadan na obligatory sa atin. So lahat ng ating ginagawa, hindi tayo magpahalata na gutom tayo. So alhamdulillah, bago natin puntaan itong leadership ng Islam, ay dito muna tayo sa gusto kong kahit na papaano ay may parating sa inyo ang aking kaalaman tungkol sa Ramadan. So sa lahat ng ibadah, sa lahat ng ibadah, ay ito yung ibadah na hindi natin kayang i-account ang mga reward ng Allah sa atin. Yung pag-aayuno ay hindi walang isa sa tao dito sa mundo, kahit yung mga malaika. Kahit sa Quran, hindi siya nag-emphasize kung ano ba ang ibibigay ng Allah sa mga taong nag-aayuno, kung anong reward. Ito yung pinakamaliking reward na hindi nabanggit sa Quran. Di tanong niya magagagpinta ibarasin sa Allah, ikabubuha sa niya. Bakit? Unang-una sabi ng Allah, innama yuwaffa sabirun ajrahum bighairi hisab. Ibig sabihin, katotohanan ay bibigyan namin ng gantimpala ang mga taong matiisin, sabirun matiisin. Na ang gantimpala nito ay hindi kayang bilangin ng isang tao kahit na yung mga malaika. Hindi kayang bilangin. Ayon sa mga ulama, ang ibig sabihin ng sabirun sa kanilang pagtafsir sa sabirun ay yung mga taong nag-aayuno, nagpapasting. Perintah ka sa mga masaba rin mga tao bubuwasa. Masya Allah, mga masaba. Kailangan yung tao nagpapasting ay makapagtimpi, magtiis na hindi siya makapagsalita ng masasamang pananalita. Hindi siya makapanlibag sa kapwa niya tao. Hindi siya magkaroon ng inggit sa kapwa niya tao. Kailangan matiisin siya. Hindi siya, lalong-lalo na yung mga kapatid natin na mga playboy, yung mga binata, at saka yung may mga asawa, na kailangan sa panahon ng Ramadan dapat magtiis tayo. Bakit? Kasi ito yung pinakamalaking gantimpala sa atin na kapag makapagtiis tayo sa lahat ng mga pagsubok sa atin ng Allah. Kasi ito yung pinakamahirap na ibadah. Pero hindi tayo kakain, hindi tayo iinom, at hindi rin natin pwedeng tabihan ang ating mga magagandang asawa. Yung sa Islam, kaya mahirap ikasal yung tao sa panahon ng Ramadan kasi kritikal. Kritikal man yung kaugalian ng mga matatanda na pag-Shaban, doon ikinakasal yung mga anak nila. Kaugalian ng matatanda. Pero hindi ibig sabihin na bawal ka magpakasal sa month of Ramadan. Kahit ang Propeta Muhammad yung bagayang mga binata. Diba? So kabilang ito, ayon kay Ibnul Qayyim rahimahullah, ang sabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah, mayroon siyang isinulat, mayroon siyang aklat na tinatawag na ad-da'i wa du'a ad-dawa. Ibig sabihin ng ang ad-da'i ad-dawa, ang aklat na yun ay pamagata ay ang sakit at ang gamot. Ang sakit at ang gamot. So ayon sa kanya, sinabi ni Ibnul Qayyim, isa sa panel ng mga ulama, asbir anil ta'ami wa syarabi wala asbir anhun. Ibig sabihin,
Kaya ko pang magtiis na hindi ako iinom at hindi ako kakain, ngunit hindi ko kayang tiisin ang aking mga asawa. So napakahirap tiisin ang mga asawa, lalo na kung bagong kasal ka. So samantalan natin ang oras na ito na makinig tayong mabuti, kasi sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlisu fikihin sa'atu fikihin khairum min ibadati sittina ama. Ibig sabihin, sa isang oras lang tayong makinig, papakinggan natin yung mga ulama, kalimutan natin yung dunya. Kasi tapos na kanina, na ilang araw nang pinag-uusapan itong muli na ito. Kaya bigyan natin ng kahalagaan yung mga ulama. Isang oras ka lang makinig sa mga nasiha, advice ng mga ulama, ay mas mainam, mas mabigat ang timbang kaysa nagsagawa ka ng ibadah ng 60 na ama. Ibig sabihin, 60 years ka nagsagawa ng sunnah, mas mainam yung isang oras ka lang makinig sa mga pananalita ng mga ulama. Mas mainam yun. So, kailangan bigyan natin ang pagkakataon yung mga ulama natin na pakinggan natin yung kanilang mga message, kasi hindi man ito galing sa amin, galing ito sa Allah. Kung nagsasalita si minister, wala man isa sa atin na magsasalita, pinapakinggan natin. Pero ano sa palagay ninyo kung ang dinideliver ng mga ulama natin ay ang Quran? Ang Quran at saka ang hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang ibig sabihin nito ay samantalahin natin na magkaroon tayo ng kaalaman sa oras na ito. Pangalawa, ibig sabihin, itong ibadah na pag-aayon, pagpapaste, ay hindi natin kayang bilangin kung ilan ba ang reward na ibibigay sa atin ng Allah. Sa isang dalil na yan, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pangalawa, sabi ng Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ibig sabihin, ang sino mang tao na magpatawad, tingnan niyo yung verse ng Quran, sino mang tao na marunong magpatawad at magkasundo sa kanyang kapatid, sa kanyang kaibigan, sa kanyang magulang, paman afa waslaha pa-ajruhu 'ala Allah. Ang mga tao marunong magpatawad, direct ang nagbibigay ng gantimpala sa kanila ang Allah. Na kapag ang magbigay ng gantimpala ng Allah, wala mang isa sa atin na nakakalam kung ilan ba yung bibigyan ng Allah. Maaaring bigyan ako ni Chief Minister ng ayuda, maaaring alam ko isang sakong bigas halimbawa, pero ang Allah magbigay sa akin, hindi ko alam kung gaano kalaki yung gantimpalang ibibigay sa akin. So sabi ng Allah, paman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. So anong koneksyon yung pagpapatawad sa Ramadan? Anong koneksyon? Al-afu, pagpapatawad ay kabilang sa pangalan ng Allah. Anong koneksyon sa Ramadan? Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, may isang araw na nagtanong si Aisha sa panahon ng Ramadan, sa Lailatul Qadr. Sabi ni Aisha, ito yung asawa ng propeta na dalaga at maganda, batang-bata, si Aisha. Kasi siya may yung asawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ang asawa ng propeta. So sabi ni Aisha, ya Rasulullah, in wafaktu Lailatul Qadr, pamada ad'u. Ibig sabihin, kapag darating sa punto na darating ako sa Lailatul Qadr, Ashrul Awakhir, 21, 29 sa Ramadan, ano ba ang dapat yung ipanalangin sa Allah? Kung magdudua ako, turuan mo ako. Iisang dua lang ang itinuro ng propeta, na dapat makuha niyo ang dua na ito. May memory ninyo yung dua na ito. Dapat makuha niyo. Kasi kapag hindi niyo ginawa ang dua na ito, ay maalis ang saysay ng pagkuha natin, paghihintay natin ng Lailatul Qadr. Walang saysay. Ayon sa mga ulama, kung sinong hindi makapagdua nito na itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, napaka-ikli na dua, ito yung utan. Hindi lang sa panahon ng Lailatul Qadr, pagamat kahit anong oras, idua natin ito. Ang ibig sabihin niya, Allah, innaka afu, katotohanan, ikaw ay nagpapatawad. Katotohanan, ikaw ay nagpapatawad. Tuhibbul afwa, gusto mong magpatawad.
Nagugustuhan mo yung sinasabing pagkatawad, fa'fu anni, patawarin mo ang aking mga kasalanan. Patawarin mo ang aking mga kasalanan. Ito lang ang may tutulong ko sa inyo. Huwag yung kalimutan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wala nang ibang dua. Wala nang ibang dua. Napakaikli. Kung hindi niyo may memory, ipasulat ko sa aking pinakamamahal na anak na si Mahir. Ibigay lang sa inyo. Kung hindi kayo makabasa. So, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah, sabi niya, wa man afa yansyarih sadrahu. Ang sino man tao na marunong magpatawad, yansyarih sadrahu. Ibig sabihin yansyarih sadrahu ay papagkalagan mo Allah sa pamusunganin. Pagkagalagan ba? Pagkagalagan Allah sa pamusungan. Ibig sabihin, kapag hindi ka marunong magpatawad, papayat ka, kapatid sa Islam. Papayat ka. Kasi hindi ka marunong magpatawad. Naintindihan natin. Kapag hindi ka marunong magpatawad, papayat ka. Huwag maana nasa iyo yung peace of mind. Kasi wala ka magkagalit kasi nagpatawad ka sa tong. Dapat magpatawad ka sa kapwa mong tao. Kasi wala mong perfect dito sa mundo ito. Tao lang tayo, nagkakamali. Kahit na si Adam alayhisalam, nagkamali siya. Propeta, nagkamali. Nagkasala, propeta, si Adam nagkamali. Nagkasala siya. Doon pa siya sa paraiso, nagkasala. So ano palagi natin na dito tayo sa mundo ito? Maraming fitna. Naintindihan natin. Maraming fitna dito sa mundo ito. Kahit na doon sa loob ng paraiso, nagkasala si Adam. So ibig sabihin, sinong tao na marunong magpatawad yan sa sadrahu, wayatma'inna nafsahu wa afallahu dhunubahu. Kapag marunong kang magpatawad, patatawarin mo lang yung mga kasalanan. O palag ka matok ka ng mga ampun-ampun ko ng Allah Ta'ala, ano lang mo kanusan, ampun ka ng Allah Ta'ala. Hindi ka dito ng pulang. Question. Ampun ka ng Allah Ta'ala. May kaya pendosa sa padagka kapag nagkasala yung kapatid, mahulog ka sana sa impyerno. Di ba? Masulog ka sana sa impyerno kapag nagkasala yung kapatid sa pananampalataya. Pero kapag ikaw ang nagkasala, inna Allah lagafur rahim. Katotohanan, ang Allah ay nagpapatawad sa lahat ng mga kasalanan ng kanyang mga alipin. Pero kapag nagkasalaan yung kapatid, masusulog ka sana sa impyerno. Kasi hindi ka marunong magpatawad. Dapat marunong tayo magpatawad. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Sinong taong marunong magpatawad at magkasundo ay pa-ajruhu 'ala Allah. Automatically ang Allah magbigay sa kanya ng biyaya, reward at Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangatlo, na ito yung ibadah na hindi natin kaya i-account ang reward from Allah. Ang Ramadan, pangatlo, sabi ng Allah sa Hadisul Qudsi, kullu amali ibnu adama lahu illa siyam fa innahu li wa ana aksibi yada syahwatahu wa ta'amahu min ajli, muttafaqun alaih. Authentic na hadis by Bukhari Muslim. Sabi ng Allah, lahat ng gawain ng ating alipin ay bibigyan ko ng gantimpala, pero indirect. Hindi mismo ang Allah magbibigyan ng gantimpala. Illa siyam, maliban lang sa pag-aayon, maliban lang sa mga taong nag-aayon. Dahil sabi ng Allah, tiniis nila na hindi sila kumain, hindi sila uminom, hindi nila nilapitan kanilang mga asawa sa araw ng Ramadan. Tiniis nila dahil sa akin, sabi ng Allah. Dahil sa akin, tiniis nila dahil sa akin, kaya ako mismo ang magbibigay sa kanila ng gantimpala. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-jannatu ahlul jannati al-jannata, kapag makapasok yung mga tao doon sa paraiso. Ano sa palagay niyo makakapasok tayo sa paraiso? Inshallah. Sabi niyo inshallah. Parang maraming ayaw pumasok sa paraiso.
Gusto lang doon pumasok sa muling office. Parang, so kapag makapasok sa ng propeta ang mga tao doon sa loob ng paraiso, sabi ng Allah, tatanungin niya ang kanyang mga alipin. Sabi niya, aturino shay'an azidukum. Sabi niya, gusto ba ninyong bigyan ko kayo ng mas mainam pa kaysa nararamdaman niyo ngayon, naabot niyo ngayon? Mayroon pa ba kayong gustong nanaisin? Sabi ng Allah, na ibibigay ko sa inyo? So anong isasagot ng mga tao dun sa paraiso? Sabi ng mga tao sa paraiso, alam tubayin ujuhana. Hindi ba na sabi natin sa Allah, katamtaman na ito ya Allah, dahil ngayon mga gwapo na kami, at saka mga magaganda kami ngayon, katamtaman na, ngayon nasa loob na kami ng paraiso, wala na kaming hahanapin pa, lahat nandito na sa loob ng paraiso. Wa tudkhiluna al-jannah wa tunajjina minan nar. Alhamdulillah, hindi kayo nakapasok doon sa inferno, katamtaman na, wala na kaming hahanapin pa. So ano ang gagawin ng Allah? Yakshifu al-hijab, pama'udu shay'an ahabbu ilayhim min nadhari ila rahman ila rabbil alamin. Dahil sa wala na tayong hahangarin pa kay Allah, so anong gagawin ng Allah? Magpakita ang Allah sa atin, magpakita ang Allah sa atin na walang hijab, fama'udu shay'an ahabbu ilayhim min nadhari ila rahman rahim. Wala nang mas mainam pa sa atin, mga tao sa paraiso, na ating hahangarin at ikasisiyan natin. Wala nang mas mainam maliban kung makita natin ang Allah. Yun ang pinakamalaking gantimpala ng Allah sa atin, ay magpakita siya sa kabilang buhay. So yan ang ibig sabihin na itong Ramadan na ito ay hindi natin kayang i-account kung ilan bang ibibigay sa atin ng reward ng Allah subhanahu wa ta'ala. So kailangan din natin na magkaroon ng ikhlas, insyaAllah. Ang mahalaga na nabigyan ko kayo ng konting aral. Sana huwag niyo kalimutan, faman afa Allahu dunubahu. Yung tao marunong magpatawad, patatawarin ni Allah ang kanyang mga kasalanan. Pero kapag hindi ka marunong magpatawad, sige, bahala ka. Wala na akong pakialam sa iyo. Inshallah, importante na iparating ko sa iyo ang message ng Allah. So ngayon nasa leadership in Islam na tayo. Sino ba yung mami ko, yung ma'am? Yan yung natalaki natin kanina. Sige, pura mo. Sige, ayan. Importance of leadership in Islam. Alam natin na siguro mas magaling kayo sa akin sa English kasi ang pinag-aralan niyo yung engineer do. Pero aamin na natin pag-Arabic, mas magaling ako sa inyo ng konti, inshallah. So hindi na kailangan yung iba na i-emphasize natin kasi mahiyaman ako sa inyo. Pero I will do it to the best of my ability kung kanong kakayahan ko kasi kagabi ko pa yung ginawa, inshallah. So alam natin na first human creation na nagiging leader sa atin dito sa mundo ay si Adan. Si Adan, siyang head ng family. Si Adan, siya ang nagturo kay Eva. Si Adan, siya ang nagtarbiya sa kanyang mga anak. Awamul bashari, nawal bashari. Ibig sabihin, kapag nagkaroon ka ng anak, yun ang intensyon ng Allah, kagustuhan ng Allah na mapadami yung kanyang mga alipin. Yun ang gusto ng Allah. Kaya sa pagtatabi ng asawa, pag tinabihan mo yung asawa mo, kailangan may niyat ka na positive yung niyat mo. Ang niyat mo ay pag tinabi mo yung asawa mo, maging lalaki sa babae, bibigyan ka ng anak. Sabi ng Allah, فَالْآنَ بَاشِرُهُنْ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. Hindi lang yung sexual interest, bagamat kung tatabihan mo yung asawa mo, kailangan magniyat ka na bigyan ka ng anak. Kasi kagaya ng pagtatanim. Magtanim ka ng palay, obi, attorney, magtanim ka ng kahit anong tanim. So, abnormal sa tao na hindi niya hangarin na bubunga yung tinatanim niya.
Mag-normal ka kapag wala kang niyat na magkaroon ng anak. Sabi ni Muhammad Ali Sapuni, may kasalanan yung tao na tatabihan ninyong ang kanyang asawa na walang hangarin na Maraming nagdudua, Ya Allah, yung tatay ko, patawarin mo ang kanyang mga kasalanan. Ya Allah, maraming nagdudua sa iyo. Pero pag wala kang anak, sino magdua sa iyo? Sister Quran. Mas mainam na. Yung hindi nagkakaroon ng anak dito, mayroon akong gustong bigay sa inyo na sadaka. Wala man akong pera ngayon kasi wala pa tayong sweldo. Mayroon akong sadaka sa inyo na Suratul Anbiya, verse 89. Suratul Anbiya. Napakahaba. Ito yung dua. Pagsambayan, pagkatapos magsambayan. Dua sa umaga at sa kahapon sa gabi. Balikan mo. Kaya ito yung tinuro ng Quran sa atin. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ibig sabihin niya, Allah, huwag mo akong pabayaan na mamuhay dito sa mundo nito na walang anak. Huwag mo akong pabayaan mamuhay dito sa walang anak. Bigyan mo ako ng anak. Napaka-ikli. Suratul Anbiya, verse 89. So, kung hindi kayo walang anak dito, basahin ninyo, magdua kayo. So, ibig sabihin na napakahalaga. So, importance of leadership in Islam. Walakad karamna bani Adam. We have honored the people of Adam. Ibig sabihin, isa kabilang yun sa tinas ng Allah, ang antas ng mga tao, antas. Dahil sa alam ng Allah na ang mga tao ay magiging leader sila. Tingnan niyo po, bakit inutos ng Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Bakit inutos ng Allah sa mga malaika na magsagawa ng sugyod sa kay Adam? Bakit inutos ng Allah? Dahil alam ng Allah na ang mga tao ay matatalino. Alam ng Allah na tayo matatalino tayo. Alam ng Allah na mamuhay tayo dito sa mundo ito, na matatalino tayo. Alam ng Allah. So inutos niya bilang pagbigay ng dignity, honoring dignity kay Adam. So tinanggap natin yung amana. Ano ibig sabihin ng amana? Tinanggap natin yung din, yung relihiyong Islam. Tinanggap natin yung sambahayan, yung 5 pillars of Islam. Tinanggap natin yung 6 feet of iman. Tinanggap natin. Tinanggap natin yung leadership na kailanman hindi tinanggap ng kalangitan. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibala fabayna yahmilna wasfaqna minha wa hamalaha al-insan. Tingnan ninyo yung amana, hindi tinanggap ng kalangitan, hindi tinanggap ng kalupaan at saka yung mga bundok nila kasi mahirap yung tinatawag na amana, yung trust. So dito natin kunin ang basihan kung sino kahit sa kami mga ulama, mga ustads, sa lahat ng mga leksyon namin ay ang aming reference ay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito natin makikita kung paano nagiging effective leadership ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung kinukuha naming basihan. So ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah. Greatest example ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sa everyone, parents, dependent, teachers, community leadership, leaders, political leaders, businessman. Yan, ang propeta ang magiging uswatul hasanah. Lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kasi hindi pwede natin gawin na ang uswa hasanah, ang greatest example natin, hindi natin pwedeng kunin si Jesus Christ, si Jesus. Si Isa di ka pa kahit wanta no uswatul hasanah. Kasi hindi man kumpleto si Jesus. Hindi man siya nag-asawa torne. Hindi nag-asawa si Jesus. Pangalawa, wala siyang anak. Paano natin magiging uswa hasanah? Pangatlo, pulubi si Jesus. Hindi natin pwede siyang gawing reference. Ngunit bagamat ang ginawa natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Propeta, khairukum
khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Anong ibig sabihin yun? Sabihin niya, ang pinakamabuti sa inyo ay yung mga tao na mabubuti sa kanilang mga asawa, sa mga pamilya. Yan ang pinakamabuti sa inyo, sabi ng propeta. Ngunit sabi ng propeta, hindi sa pagmamataas. Kapag hindi ibig sabihin na ina-advocacy yung pag-aasawa ng marami. Pero isa sa tinitingnan ng tao na magiging leader siya, kapag meron siyang anong tawag doon, yung manage niya yung kanyang mga pamilya. Kapag titingnan din yung propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya mga asawa. So kaya niyang i-manage, kaya niyang i-sustain ang kanyang mga asawa. So hindi sila nag-aaway-away. So ibig sabihin, isa sa palatandaan ng tao na pwedeng maging leader sa Islam ay kapag maraming pamilya, wala siyang magiging problema. Lalo na sa kanyang mga asawa. Tingnan ninyo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sino ang pumupuri sa propeta? Ang kanyang mga asawa. Pinupuri nila ang propeta. Sabi nila ang propeta, napakaganda yung pag-ugali. Pag-ugali ang ugali niya Quran. Wa kana khuluquhul Quran. Khuluquhul Quran. Pinupuri ng kanyang mga asawa. Ibig sabihin maganda yung pag-ugali mo pag pinupuri ka ng iyong asawa. Alhamdulillah. Isa ito sa iniingatan ko. Isa sa iniingatan ko na papahiyain ako ng aking asawa. Kasi kapag nililibak ako ng aking asawa, hindi ako pwedeng maging leader ng bangsamoro. Kahit yung asawa ko hindi ko kayang centralize. Paano ako magiging good leader? Yung asawa ko nang nalilibak sa akin. Mahirap yun. Subhanallah. Mahirap. So, community leader status ang propeta Muhammad SAW. May verse ang Quran, suratul Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Sinong nagturo sa asawa ng mga asawa ng propeta? Ang propeta. Ang propeta, tinuruan niya ang kanyang siyang na asawa. Mayroon nagtapag-memory ng Quran. Si Hafsa. Si Hafsa na anak ni Umar. Memory niya ang Quran, tinuruan ng propeta. Si Aisha, panahon na ilang bang hadis na memorize na Aisha? Almost 2,000 na hadis na memorize na Aisha. Noong walang kaalam-alam si Aisha, pero tinuruan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagiging mukti pa si Aisha. Nagiging mukti pa siya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. So napakagandang example ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sustainable, productive ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwag yung isipin na pulubi ang propeta. Yung iba sabi nila propeta pulubi. May tanong ako sa inyo. Ang tanong ko sa inyo, kasi may haka-haka ng propeta pulubi, hindi siya pulubi. Sabi nila, nag-asawa si propeta ng mayaman. Pinakamayamang babae na si Khadija, pinakasalan ng propeta. Ngunit, hindi kailanman, hindi kinuha ng propeta ang kayamanan ni Khadija para isustain sa kanyang walong asawa. Bagamat ang kinuha ng propeta isustain sa dawa. Naintindihan natin? Hindi pwede na yung mga babae kayo yung bumubuhay sa mga lalaki. Ito ngayon ang problema natin. Kasi ang inakala nyo na obligatory, mandatory sa inyo yung kayong bubuhay sa inyong asawa. Hindi ko alam, voluntary lang kayo mga kapatid na mga babae. Kung hindi nyo kaya maghanap buhay, okay, maghanap buhay. Kasalan na ng asawa nyo, pinakasalan kayo. Pagkatapos kayo maghanap buhay. Anong klaseng lalaki? Sana hindi na ako magalit anong klase? Dapat sa lalaki siya sa umaga, lalaki sa gabi. Titignan ninyo yung minister natin, lalaki sa umaga, lalaki sa gabi. So may masasabi pa kayo? Wala na, yun yung magandang lalaki. Hindi yung lalaki lang sa gabi, katulad ni attorney. Lalaki sa umaga, lalaki sa gabi. So ang aya na ito, sabi ng Allah, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Dito tayo magkakamali sa pag-iintindi kung anong ibig sabihin ng qawwam. Kasi ang ibang mga ustadis natin, ang sinasabi nila yung qawwam ay honor and dignity.
Ibig sabihin, mas mataas yung antas ng mga lalaki kaysa sa mga kababaihan. Mali yung tafsir ng Quran. Ang ibig sabihin ng kawam, responsibilities. So responsibility ng lalaki na turuan sa Islam yung asawa niya. Responsibility ng lalaki na turuan, isustain yung asawa niya. Responsibility ng lalaki na isecure yung asawa niya at pamilya niya. Hindi ibig sabihin na mas mataas ang antas ng mga lalaki sa mga babae. Ilan yung makanan niya, mama ang bubo. Hindi nagluluto. May mga kalalaki na ganyan. Hindi ko trabaho magluto. Hindi ko trabaho na maglaba. Ma'am Lanza, hindi ko trabaho mag-igid ng tubig. Kasi akala niya siya ang mas mataas yung antas niya kaysa babae. Nagkakamali ka kapatid sa Islam. Wala tayong pinagkakaiba. Pari-parehas yung lalaki at babae sa antas. Minsan, mas mabuti pa yung babae kaysa 1,000 na lalaki. Kung ito man ay maniniwala sa Allah. So, huwag natin pilitin ang ating mga asawa. Ang propeta naglalaba na mamlansa, nag-iigib ng tubig, kumukuha ng kahoy. Wala na itong awa sa mga babae. Yung mga babae na hihirapan, naglilis pa ng bahay. Subhanallah. Nag-iigib ng tubig. Plus, nag-aaraga ng bata, nagluluto, nagpaplansa. Kinakalabit mo pa paggabi. So, wala ka ng awa sa asawa. Wastausu bin nisa'i khaira. Nung mapamalapit na mamatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, mamahalin ninyo ang inyong mga kababaihan. Igalang ninyo ang inyong mga kababaihan. Yung mga babae pinamahal, hindi sinasaktan. Naintindihan natin. Na kahit masaktan yung asawa natin, basta nasa right, walang problema doon. Ang Allah magbigay sa kanila ng reward. Naintindihan natin. So sana tayo, political leaders, businessman, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pwede natin maging modelo siya, businessman. Titignan natin kung paano nag-business ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula sa kanyang pagkabinata, businessman siya, pumupunta sa Yemen, sa Ethiopia, sa Eritrea, sa Jordan, sa Palestine, pumupunta siya doon sa Iraq, sa Syria. Tanyak na businessman ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero sabi ng Propeta, sabi niya, rahimallahu abdan samhan idha ba'was sara. Ibig sabihin, katotohanan, mahal ng Allah yaong tao na nagbi-business at yaong tao na bumibili samha. Alaman natin yung samha. Kapag nagtitinda ka ng mga items, huwag mong isobra yung may mga tao na binili yung items ng 10 pesos, ibibinta ng 1,000. Hindi gusto ng Allah yun. Naintindihan natin. Kung bibili ko ng 10 pesos, paano yung bibinta ng 20, 30, 50? Huwag mo pasubrahin. Samhan, idabawas ka ra. Kapag bibili ka, huwag kang makahanap ng problema doon sa bibili ba? Parang pigitong ka lang, mitmitin ko. Wala, sira na. Hindi samhan yun. Huwag mong hanapan ng problema yung binibinta ng tao. Hindi sama. Ganun. Ibig sabihin, kabilang sa dapat magiging reference natin, model natin ang propeta tungkol sa business. Kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala wa kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Ibig sabihin, lahat tayo ay may responsibilities. Lalaki, responsibility niya ang kanyang asawa, yung bahay, at sa kanyang mga anak. Yung leader, yung pinamumunuan niya, responsibility. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja thalathatun fi safar falyu'ammiru ahadukum. Kapag kayo nag-travel at aabot kayo ng 3, ay kailangan meron kayong mapili na leader ninyo. Kasi nasubukan ko na, may pinuntahan kami na wala kaming leader. So ang nangyayari, doon tayo, ustads. Sabi ko, doon tayo. So mahirap na walang leader. Kailangan talaga na mayroon tayong may tatag na leader kapag aabot tayo ng 3. So, kapatid. Yan yung Arabic term for leader. Amir, Imam, Khalifa. Pari-pares din yan. Iba lang yung terms. Pero parang may, sabi ni Chairman, convergence. May takarog siya.
Said Qiyada Zaim Murshid Rais. So itong leadership in Islam, based on principle of trust, amana. Ibig sabihin na yung binasa natin kanina na Quran, inna aradna al-amanata, na hindi tinanggap ng kalangitan, kalupaan, sa mga bundok. Ayun na itinanggap natin. Doon natin i-base yung principle ng leadership sa Islam ay amana. Ibig sabihin, yung responsibility mo ay ma-deliver mo sa karamihan pinamumunan mo. Sige, kapatid. Ito yung gusto kong sa abot natin makakaya, kahit na hindi ko maubos kasi mahaba. Gusto ko yung 11 prophetic leadership qualities na ito yung ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung panahon na siya inamun. Number 1, naadikul amin. Ibig sabihin, makatotohanan ng propeta, hindi sinungaling. As-sadiq al-amin, hindi sinungaling ng propeta, makatotohanan, amin, mapagkatiwala. Alam ba ninyo ang isa sa pinakamalaking kasalanan na iyong pagsisinungaling? Maaaring ang taong mu'min ay magiging kuripot. Maaaring pwede pa yun. Ano yung kuripot sa Tagalog? Ganun yung kuripot ba? Kuripot ba? Maaaring pwede pa yun. Oo, maaaring kuripot ka pa. Masingit pa. Maaaring yung mu'min na magiging masingit. Kuripot. Maaaring yung mu'min ay makapagsagawa ng pagsisina. Maaaring. Kahit sa pagtingilang pag-aawat, lalo na kung pagtingin na may kahalong pagdanasa. Kasi karamihan sa lalaki ganun man. Pag makatingin sa babae, parang gusto na niyang kuwan. Wala tayong sinasabi. May kahalong pagnanasa. Maaring ganun. Maaring magkasala tayo doon. Dahil tao lang tayo. Mahilig tayo sa maganda. Sino ba sa inyo hindi mahilig sa maganda? Yung mga kalalakihan dito. Pati mahilig. Pati si Ustad Burhan mahilig din sa maganda. So, integrity, trust, amana. Maaaring tao na magiging kuripot. Yung mu'min, kuripot, maaaring ganun. Mangyari sa kanila. Maaaring play siya. Marami siyang chicks. Maaaring yun. Ngunit kailanman yung mu'min hindi pwedeng magsinungaling. Kailanman. Ang mu'min hindi pwedeng magsinungaling. Kaya ito yung suggestion ko at saka recommendation ko sa MONE, sa pamumuno na natin kagalang-galang na minister. Kapag may mga sinungaling dito, alisin mo, minister. Alisin. Kapag maraming sinungaling dito, alisin mo, palitan mo. Kasi yung pagsisinungaling, mahirap ka magtobat. Basta sinungaling ka, magtobat ka, babalik sa iyong kasinungalingan. Kahit si Jesus, bakit yung dalawang mag-asawa na hari at sa karina, nagpatay sila dahil ang nakuha nilang katulong ay sinungaling. Sinungaling yung katulong na nakuha nila. Nagtaka yung mga tao, bakit namatay yung hari, namatay yung reyna? Dahil nakakuha sila ng katulong na sinungaling. Dahil sa sinungaling, nagpatayan yung nagmamahalang magkabiyak. Kung hindi lang binuhay ni Jesus, tinanong niya, bakit mo pinatay ang maganda mong asawa na rin lang? Sabi niya, kasi ganito yung sinabi ng katulong ko. Bakit mo naman pinatay? Bakit nangyari nagpatayan kayo, nagmamahalan kayo? Dahil sa kasinungaling. Maaari yung tao na mu'min ay maging kuripot. Maaari magkagusto ng maraming babae. Pero kailanman hindi pwede sa isang tao mu'min na sinungaling. Yan ang recommendation ko. Kung sinungaling sa inyo, alisin. Sibakin siya. Kasi critical yung taong sinungaling. Critical. Masisira yung muli. Inshallah. Pero wala pa naman akong narinig dito na sinungaling. Ang pumuha. Ay, bunga-bunga. Ingat ka nun na. Ingat ka nun. Ingat ka nun kinako. Trust din amana. Trust. May isang araw Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nakatulog. Hindi nakatulog ang propeta. So, ang gusto ko lahat ng bigyan natin ng example yung propeta.
para makuha natin yung leadership ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi nakatulog ang Propeta. Nagtaka si Aisha ng pagkamaga. Sabi ng Propeta, bakit kagabi hindi ka nakatulog? Hanggang maaga, hindi ka nakatulog. Anong problema mo? Sabi ng Propeta, noong mag-umpisa tayo matulog, meron akong nakita isang dates sa Timana kayo kurma. Sa Timana kayo kurma. So kinain ko, sabi ng Propeta, yung kayo kurma. Nang pagkain ko, naisip ko na baka itong kayo kurma nito ay hindi sa akin. Bagamat ito ay sadaka para sa mga Muslimin, zakat para sa mga Muslimin. Kaya hindi ako nakatulog sa pwede ng Propeta. Baka kabilang ito sa zakat at saka sadaka ng mga taong mga Muslim, mga taong nangangailangan. Isang days lang hindi nakatulog. Samantalang tayo, 1 milyon ang kukunin natin sa pan, ampun mo. Masarap yung tulog natin. Ampun mo. Isang tamar, hindi nakatulog ang Propeta. Natatakot siya na baka kabilang yung isang tamar. Doon sa zakat, saka sadaka. Tayo, 1 milyon. Malakas ang tulog. Subhanallah. So, yan. May isang araw ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may binigay sa kanya na isang pitsera na ay pitsera ay tubig. So nandoon yung bata sa kanyang kanan, nandoon yung matatanda sa kanyang kaliwa. So ano ginawa ng Propeta? Nagpaalam siya sa bata. Nagpaalam siya sa bata. Ito yung tinatawag na fairness, justice, ihsan. Nagpaalam siya sa bata. Kung tutusin, sinong unang bibigyan ng Propeta ng tubig? Yung matatanda. Pero dahil sa nasa kanan yung bata, ito yung pagbigyan ng importance ng rights ng bata sa Islam. Tingnan niyo yung ginawa ng Propeta. So tingnan niyo yung bata. Dahil sa nasa rights siya, siyang dapat unahin. Kung magbigay ka ng pagkain yung rights, ang unahin mo. Yun ang alituntun yung katulad ng Propeta. So anong ginawa mo? Anong ginawa ng Propeta? Nagpaalam siya sa bata. Sabi niya, Yagula, pwede ba na paunahin ko itong matatanda? Sabi ng bata, hindi pwede. Ako dapat paunahin kasi nasa kanan ako. So anong ginawa ng Propeta? Pinauna mo yung bata kasi karapatan ng bata. Naintindihan natin. Basta pang karapatan tao, equal tayo. Kanina, hindi narinig ni Minister, si Atty. Gusto kong marinig mo, Minister. Pag-isipan nyo lang. Ano ba yun? Napag-usapan kanina yung bonus sa Ramadan. Yes. Ito tuloy ko pa ba, Atty.? Yes, kasi para ma-promote natin si Atty. Papaano na yung job order, contractor, may mga plantilla, may permanent, no? So, kung ako ang tatanungin nyo, lahat naman ng tao gusto. Naintindihan natin. So, tingnan lang yun yung Mr. kung hindi siya yung makasisira. Kung makikita natin, kapag mag-complete ang batas ng tao at sa batas ng Allah, naintindihan natin. So, karapat-dapat na unahin natin yung batas ng Allah. So, anong batas ng Allah? Lahat tayo ay may karapatan. Kung kaya natin, bigyan lahat ng bonus itong mga kapatid natin. Maging job order, maging contractual, o ano pa man dyan. Kung kaya i-sustain, mas mainam. Kasi lahat naman may gusto at lahat din ay nangangailangan. Tingnan mo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala siyang discrimination. Basta pangkarapatan ibinibigay niya. Bata man, babae, lalaki, matanda. Al-ihsan. So, fairness, justice. Anong ibig sabihin ng ihsan? Ang ibig sabihin ng ihsan, nasaan yung Amerikana? Kudalhin mo daw dito. Ustad Rashid. Al-ihsan. Magbigay tayo ng halimbawa. Ustad Rashid, yung Amerikana ko. Kasi nagkota ko ngayon, kasi yung mga kapatid ko sabi nila, Kuya, baka, Ustads, wala ka bang coat? Sabi ko, marami doon sa bahay. Kasi panahon na nagtatrabaho ng embassy ng Saudi doon sa Egypt, araw-araw na nagdadamit ako ng coat. So, ano ibig sabihin ng ihsan? May isang araw ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binigyan siya ng isang matanda na babae na napakagandang damit para sa winter. Isinuot ng Propeta sa harap ng kanyang mga kasamahan. Sinuot ng Propeta. So, nang pagkasuot ng Propeta, umalis yung babae.
Tumindig yung isang lalaki. Sabi niya, tumawa ang propeta. Tumawa ang propeta, kaya tuwan-tuwa siya. Nabigyan siya ng magandang gamit para sa winter. Tuwan-tuwa siya. Nagustuhan niya, tamang-tama sa kanya. So, umalis yung babae, tumindig yung isang mama. Sabi niya, propeta, pwede bang hihingiin ko yan? Ala, mahirap din yun kasi souvenir yun, brother Kaidan. Maaaring hingin mo ito sa akin, ibibigay ko sa iyo. Kaya ito man binili ko. Pero yung ibigay sa akin engineer to, parang hindi ko kaya ibigay sa iyo kasi souvenir, di ba? So ano ginawa ng propeta? Inalis na binigay niya. Anong problema doon? Ibinigay ng, yan ang sinasabing ihsan. Yan ang pinaka mataas na level sa paggawa ng kabutan ihsan. So binigay niya. Pagkatapos umalis ang propeta, pinagalitan ng mga tao yung mama. Sabi nila, wala ka ng hiya. Paano mo ini yung gamit na binigay kay propeta na gusto-gusto niya? Nasaan na yung hiya mo? Sabi ng mama, sabi niya, huwag kayong magalit sa akin. Bakit ko hiningi? Kasi sabi niya, kaya ko yung hiningi. Dahil ang gusto ko, sasabihin ko sa aking asawa at sa aking mga anak na kapag ako ay namatay, ay ito yung ibabalot nila sa akin na damit na naisuot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasi lahat ng naisuot ng Propeta na damit ay kailanman hindi masusulog sa impyerno. Naintindihan natin? Yun yung isa. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Anong ibig sabihin ng lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun? Hindi mo makakamit, maaabot ang paraiso hanggat hindi mo ibibigay sa tao yung gusto mo. Kung gusto mo kumain ng alimango, ewan ko kung may alimango ngayon. Padaw, kung may gusto ng kumain ng masasarap na, naalala ko tuloy doon sa Tawi tayo, pinakain kami ni Governor Mangnang, yung malalaking, anong tawag doon? Lobster doon? Na hindi na ako kumain ng pagkain, lobster lang yung katabi ko si Ma'am Aida Silungan saka si Sara Abudlinga. So, kung gusto mong kumain, ang gusto-gusto mo yung lobster at saka yung alimango, kung magbigay ka sa tao miskin, ganun rin yung ibibigay mo. Hindi maganda na magbigay ka sa kanila yung tamban. Naintindihan mo? May nakapagtataka. Kung ano ang gusto mo, yun ang ipakay mo sa nangangailangan. Lang tanarong yan. Kung halimbawa, mayroon pa mga pagkakamali sa atin. Mayroon kaugalian na kapag hindi na natin gusto, yun ang binibigyan natin. Di na. Yung mga lumakunin mo na. So, hindi mo makakamit yung surga, din ka masampay surga, yata gasto ka hindi kalinin ka. So, yan ang tinatawag na ihsan. Ibig sabihin ng ihsan, magbigay ka ng tulong kawa-kawa, mas masaya ka kaysa nakareceive sa tulong mo. Yun ang tinatawag na ihsan. Yan ang concept, perspective ng leadership in Islam. So sana meron sa ngayon. Mayroon tayong leader na ganyan, ihsan. Pangatlo, ano yung pangatlo? Hindi ko na nakikita. Mahina na itong paningin ko, Pangatlo, emotional, spiritual intelligence. Ewan ko pero sa pagkakalam ko, kung makikita natin ang mga hadis ng propeta, may mga hadis na pari-parihas pero nagkakabaliktad, na mga hadis na yun ay authenticated. Example, may isang mama na dumating kay propeta, ya Rasulullah, sabi niya, ayu amal abdan, ano bang pinakamainam sa gawain na dapat kong gawin? Sabi ng propeta, birrul walidain, pinakamaganda sa tao na maging mabuti sa kanyang magulang. Mayroon naman hadis na inuna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano ang pinakamainam sa gawain ng tao? Sabi ng propeta, dumating naman sa kanyang mama, sabi ng propeta, ang pinakamainam ay al-jihad fisabilillah. Meron man tao na dumating, sabi niya, ano bang pinakamainam na dapat kong gawin? Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha, magsambayan ka sa oras na dapat karapat-dapat. So, anong ibig sabihin? Emotional intelligence, ayon sa mga ulama, physical intelligence, ayon sa mga ulama, pari-parehas ang hadis na nagkakabaliktad lang. Pero
Pero depende lang yun sa dumating sa'yo. Kapag dumating sa'yo yung tao na hindi marunong, hindi masunurin, pasway sa kanyang magulang, magtanong sa'yo, ano bang magandang gawain sa Islam na itinuro ng Allah, itinuro ng Prophet? Sasabihin mo na, ang pinakamainam na gawain ay ang maging mabuti ka sa iyong magulang. Kung dumating naman sa akin si Atty. Halimbawa, Ustad, ano ba pinakamagandang gawin sa Islam? Kung makikita ko sa kanya, mahina ang kanyang jihad, sabi ko, ang jihad ang pinakamaganda. Kung dumating naman sa akin ng isang tao, sabi niya, ano bang magandang gawain sa Islam? Sasabihin ko sa kanya na, as-salatu ala waqtiha. Kasi kung magsasambayan ng asar, alas 5 na. Dapat yun ang ipromote ko. So, kailangan sa leader na mayroon siyang ganon. Yun ang aking pagkakaintindi. Number 4, ay itong tinatawag na ano to, competence. Ito dapat tingnan natin. Kasi sa totoo lang, marami na ako napuntahan. Maraming nagko-complain na bakit yung mga ibang mga member ng MP, yung mga minister, ang nilalagay sa posisyon ay walang capacity, walang qualification na. Bakit hindi nilalagay yung mga... Ito yung mga tanong. Ito yung mga issue sa atin. Meron nepotism. Ito yung mga issue sa atin. Si Abu Dhar, dumating siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Ya Rasulullah, nung maitatag ang gobyerno ng Islam, na gobyerno ng Islam sa Madina, pumunta siya kay Propeta Muhammad. Ya Rasulullah, atas namin ya Rasulullah. Sabi niya, Abu Dhar, gusto niya mag-apply ng posisyon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng Propeta, la ya Abu Dhar, gusto niya mag-apply ng wali, mayor o governor kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusto niya maging kabinet ng Propeta. Sabi ng Propeta, la ya, hindi ka pwede. Sabi, dahil mahina ka, hindi mo kaya, wala kang kwalifikasyon. Pa inna tada'if, wa inna la amanatun, ito ay trust ito sa akin. Wa inna lakhisyun yawmal qiyamah wa nadam, pagsisihan mo pag kinuha mo ang posisyon na hindi mo alam, pagsisihan sa kabilang buhay. So titingnan natin, may capacity, capability, kapasidad ba daw sa ating mga posisyon? Kung wala, mag-resign ka dahil khisyun wa nadama. So bakit ganun si Abu Dhar? Si Abu Dhar, sabi ng Propeta, kung hindi niyo nakita kung paano mananampalataya si Jesus, ay tingnan niyo kay Abu Dhar. Sobrang ikhlas. Api berkata berjuna. So Abu Dhar. Api berkata sa Abu Dhar berjuna. Sobrang ikhlas. Okay, dadaka pa kayo sa hindi siya pwede sa posisyon. Kasi wala siyang capability, capacity. Wala siyang qualification sa posisyon. Kasi si Abu Dhar, isa sa kaugalian niya, kung makakuha siya ng pera, automatically binibigay sa mga tao na hindi man pwede yung minister na magbibigay katulong sa mga tao, bibigay mo yung project. Kaya kalimitan sa atin na aalis sa pwesto dahil pag nagkaroon ng pera, yung project na para sa tulay, binibigay doon sa mga tao, hindi pwede sa Islam yan. Yung project, iba na yung kawag-kawag. Dumating yung asawa ni minister. Alhamdulillah. Welcome. So, the only one. Inshallah. Ibig sabihin, ang kaugalian ni Abu Dhar kaya hindi binigyan ng propeta ng posisyon dahil maawain siya. Lahat ng dumarating sa kanya, binibigyan niya. Hindi siya marunong mag-Diyos. Kaya kinatatakot na ng propeta. Kasi baka yung zakatul mal o di kayo mga project na itatayo nila ay ibibigay nila sa mga tao. Baka yung mga kayamanan ng mga yatim na ipagkatiwala nila ay ibibigay nila sa mga tao. Kaya wala, hindi siya pwede. Hindi siya tinanggap ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pang 11, 1, 2, 3, 4, 5, courage, asyagya. Nararapat sa leader na tingnan natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyagya. Ibig sabihin, makuan siya, matapang ba? Hindi pwede sa leader na duwag. Mayroon siyang sariling determination, mayroon siyang sariling desisyon, courage. Tingnan natin ang Propeta, Muhammadun Rasulullah walladina ma'ahu asyidda wal kufari ruhama'u bainahum. Kapag
ang nakasalamuhan ng propeta yung mga taong, mga mu'min, nasa baba siya. Nagpapakumbaba. Pero kapag nasalamuhan yung mga taong mga kalaban, ay talagang napakatapang ng propeta Muhammad SAW. May isang araw na hinamon siya ni Rukana, the first wrestler sa panahon ng propeta, si Rukana. Sino bang magaling na wrestler dito sa atin ngayon? Si Big Show. Alam na natin si Big Show na napakalaking katawan. Si Big Show yan? Okay. So Undertaker, mga malalaki na yung mga katawan niya, no? So sa panahon ng propeta, kinatatakutan sa Makkah si Rukana dahil lahat kung tatayo siya, hindi siya kayang buhatin ng 10 lalaki dahil sa laki ng kanyang katawan. So sabi ng propeta, kasi ang propeta may planning, sabi na kung magdawa tayo doon tayo sa isang municipality. So sabi ni Rukana, kapag makita ko yung Muhammad na tinatawag ninyo, itutumba ko, sabi niya. So sabi ng propeta, pupunta tayo bukas, ito yung schedule natin. Sabi ng mga sahabat na kasunod, huwag tayo pumunta doon, propeta. Sabi ng propeta, bakit? Sabi niya, doon na lang doon sa mga munisipyo. Kasi natatakot yung mga sahaba na baka magkaroon ng problema. Kasi kilalang tanya si Rukana na malakas. So sabi ng propeta, anong problema? Kung anong schedule natin doon tayo, pumunta sila doon. Na nagkataon pa naman na oras ng palengke, na mamalingki mga tamaran. Nakita ni Rukana si propeta, nilapitan niya. Sabi niya, ikaw ba yan Muhammad? Sabi niya, maaaring papasok ako sa Islam kung kaya mo ako. Mag-wrestler tayo. Magmusara at mag-wrestler tayo. Sabi ng propeta, hindi ako pumunta dito mag-wrestler. Pumunta ako dito magdawa. Wala ka ng option. Wala ka ng option. Anong gusto mo sabihin niya? Itutumba kita. So napilitan ng propeta, nagalit ang propeta. Hindi dahil sa kanyang sarili, bagamat dahil sa Islam. Ayaw niya maibaba, maibagsak yung Islam. So anong ginawa ng propeta? Sabi ng propeta, sige, ikaw ang bahala. Sino mauna? Sabi ni Rukana, ako mauna. So tumayo ang propeta, nilapitan ni Rukana, binangga ni Rukana, pero nakatayo pa rin, parang puwan. Dahil hindi niya kaya buhatin ang propeta. Sabi ng propeta, ano ngayon? Sabi niya, ikaw naman. Paglapit ni propeta, hinawakan niya si Rukana, itinapulan niya na parang ibon, parang papel. Nagtaka yung mga sahaba. Yan sa Quran, nabanggit. Nabanggit sa Quran na sabi ng Allah, lan yaraw ahad ila akhir al-ayah. Ibig sabihin, anong akala, sabi ng Allah, anong akala ni Rukana? Hindi siya kaya ni Muhammad na alimin ko, propeta ko, na itumba. Ibig sabihin, napakatapang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinanong mga sahaba kung bakit gaano kagaan nung makita natin parang papilang tinapon mo si Rukana. Sabi niya, nung hawakan ko parang ibon na hudhud. Yung bigat sa akin ni Rukana, ibon doon na hudhud, kaya tinapon niya si Rukana. So dahil doon nag-Islam si Rukana. So ibig sabihin na kailangan din sa leaders yung tapang. Pangatlo, gentle and appreciative. So kailangan kahit ang Allah. So Allah na painuboy manggalabog na nagka-appreciate din. Sumamanto, minawa mo saktan nagsya kanulanan. Inalis lang niya. Yung nakakasira sa dad, nakapasok na sa paraiso. Kaya mag-appreciate sa Allah. Kailangan siya kamulikan na mata mag-appreciate. Upama ka, adan siya ka mga taon ka accomplishment. Tiga masyaallah, syukran, barasan kanula. Hindi binisalikan na kahit yung maraming accomplishment yung mga iba't ibang agency ay binabaliwala niya. Dapat ma-appreciate niya. Sa pamamagitan ng pananalita at saka sa pamamagitan ng pera kung may pera ang muli. Ma-appreciate pa. Ito ba yung so Rasul sallallahu alaihi wasallam nagka-appreciate sa mga tao. Okay, ang problema kasi kapag mabait ka ay maraming mga tao na sinasamantala yung bait mo. Ito yung problema. Pero hindi sa gabal sa pagkagawa ng mabuti na maging makuhan ka. Ibig sabihin, kahit na gano'n yung mga tao, huwag mo silang tularan. Kung gano'n ang ginagawa, dapat maging mabait ka kasi yun ang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Malabon man akala nito mabait. Why? Malabon ka man kapital. Yasto si Dato Rumia niya, malubon mabait. O di ka tao mo, ano to, kapag magisisiyan ka man ito mabait. Why? Okay na, di mapakay, hindi pwede na ialis mo yung bait mo. Dahil may isang tao, dalawang tao na sinasamantala ka, hindi pwede yun sa Islam. Kailangan mapanatili yung bait mo. Inshallah. So, servant leadership, altruism. Ibig sabihin na yung leader ay, sabi ng propeta, Sayyidul Qawmi Raisum. Iba kasi sa atin, ibang concept sa atin, kasi sa atin kapag leader hindi na magtatrabaho, no? Sa Islam, concept ng Islam, yung leader siya ay yung alipin ng lahat, kaya mahirap maging leader sa Islam. Sa sarkitan na leader ba nag-uutos ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minsan darating sa kanya ng mga tao nakaupo sa baba, tinatanong ng mga to, sino ba si propeta? Dahil siya ay mapagkumbaba, birihabo lang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kailangan sa leader servisya rin sumadakal. Mana si Umar bin Khattab, so Rasul sallallahu alaihi wasallam na sobra ang servisyo niya sa maraming tao. Hindi siya natutulog. Ang propeta Muhammad minsan lang siya natutulog, minsan 3 oras, 4 na oras, kasi sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanamu aini wala yanamu qalbi. Ibig sabihin, dahil sa responsibility, natutulog ang aking mga mata, pero yung puso at saka yung isipan hindi natutulog dahil sa bigat ng responsibility. So kailangan din natin yan. Kabilang doon yung practical wisdom. So kailangan din sa leader, marahil siguro ito ng last, kasi wala na tayong oras, maubos pa ang oras. So kailangan sa leader na may practical wisdom. Anong ibig sabihin ng practical wisdom? May nangyari sa Ghazwatul Badr. So ang problema, kasi kabilang sa victory, kabilang sa victory, alam mo yung power o bilang Ghazwatul Badr. So anong ginawa ng propeta? Inutusan yung dalawang kasama niya, sahaba, Su'ali at saka si Mu'adh bin Jabal. Pumunta doon sila sa balon. So nakakita sila ng dalawang lalaki na kalaban na nag-igil ng tubig. Nakapsyo nila. Dinala nila kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pinipilit nila na paaminin kung ilan ba yung mga kasama nila. Sabi nung isa, hindi ko alam, hindi ko nabilang. Sabi naman ng isa, hindi ko rin alam. So sabi ng propeta, huwag niyong pilitin, akong bahala sa dalawanan, akong bahala. So anong ginawa ng propeta? Kabilang sa IHL, International Humanitarian Law, na yung mga bihag dapat pakainin, itrato mabuti, ganun, kabilang doon. So yun ang ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong ginawa ng propeta? Sabi ng propeta, magkatay tayo ng tupa, kambing, ipakain sa kanila. Allahu Akbar. So nagkatay sila ng tupa at saka kambing. Niluto nila, pinakain yung dalawang nabihag na kupar, kapir, kalaban. Sa panahon na kumakain sila, nagtanong ang propeta. Tingnan ninyo practical wisdom ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng propeta, ano sa palagay nila? Masarap. Pero hindi nila alam na ito yung propeta. Masarap. Good. Sabi ni propeta, kung kayo kakain, ilang bang nakakain ninyo? Sabi nung isa sa kanila, minsan sa isang araw, siyam na kamin, siyutima na unta. Sabi naman isa, hindi, minsan 10 kamin. So nag-stop ang propeta. So umalis ang propeta, tinawag yung mga mujahidin. Sabi niya, mag-prepare kayo, sabi niya, dahil ang bilangan ng ating mga kalaban ay either na 900 or 1,000. Kasi yung isang kamilyo, ang makakain doon ay 100 na tao. Intindihan natin. So dapat talaga na doon na-discover ng propeta yung dami ng kanyang mga kalaban. So dapat talaga na may practical wisdom yung leader. So marami pa hindi pa natin naubos, kasi ang gusto ko, engineer dong, ay ang makuha natin reference, greatest example natin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marami pa tayo dito na talak, inshallah. So
panganin sa Allah na adan nakaguna ni sarkita no. So niya ba leksyon tan insyaallah mapasa atin yung mga magaganda dito sa mundo, lalo na sa kabilang buhay. Hinihiling ko rin sa Allah na sana ay bigyan ni Allah ng maraming kaalaman, wisdom itong mga kaka natin, lalo na yung farm inshallah, maraming progress, maraming welfare development inshallah. At inihiling ko rin sa Allah na itong mga kaka natin, lalong-lalo na si Dato Romeo, ay bigyan ni Allah ng mahabang pamumuhay dito sa mundong ito. Nakasulat dito, the best among you are the best in character. Khairun nasi anfa'um linnas. So sabab sa madakli pagkakabiling kanubang sa muro na pagkandua ta sa pagkandun Allah ta'ala sa umar insyaAllah. Taman ng kanong mga pamilya din. Wa syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.